Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, talagang expected na naman po natin to mga tambay. Expected na po ng katulad po ni Kamanong. Expected ko na po na mababasura lang po ang kaso ng isang DOJ secretary sa ombudsman. Hindi po ba? Lalong-lalo po kung ang nagsampa po ng kaso ay ang mismong kapatid ng presidente. At di po ba something PC na nga, di ba? Dahil isa po siyang DOJ at bigla po siyang nag-file na sinasabing nag-submit ng kanyang sarili para ito ay maging isang ombudsman dahil nagretiro na po ang ombudsman, di po ba? Na si Ombudsman Martires. Kaya nga po, doon pa lang po nagkaroon na tayo ng komento na talagang ito po ay lahat po ito ay scripted mga kabayan. Ngayon po, ibinasura na po ng ombudsman yung reklamo pong isinampa ni Senadora Amy Marcos. Pero may tugon naman po dyan ng senadora ay may motion pa naman daw po at nananatili raw po na may kaso pa rin. Katarantaduhan na po yun. Kasi kung ano yung motion mo, ibinasura na ng ombudsman, yung sinasabi nga na walang due process ang pag-aresto at kidnapping pa ang lumalabas, pero binasura na ng ombudsman, tapos magmo-motion ka pa ngayon para sabihin na ibaliktarin ang desisyon ng ombudsman. Mababaliktad po ba yan? Kung yan po planado na nila umano, na yan ang susunod talaga umano na ombudsman, hindi po ba? Ito po mga tambay, ang balita. At komentuhan din po natin yung anak. Kung gaano po kabilis na absuelto po ang kanilang mga isyong kaso, ganun din po ang kanyang anak. Napakabilis din po na absuelto ang kaso o issue sa pulburon o sa pinagbabawal na damo. Pakinggan po muna natin ang DOJ Secretary. May kaso pa rin si Secretary Crispin Remulla. Ito ang binigyan diin ni Senador Amy Marcos matapos i-dismiss ng Ombudsman ang kaso laban kay Justice Secretary Crispin Remulla at iba pa. Kaugnay ito ng mga reklamong unang inihain ng presidential sister na nag-ugat sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Senador Amy, naghain siya ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman upang mabaliktad ang dismissal ng naturang mga reklamo. Paliwanag ni Senador Amy Marcos, maaaring magsampa ng motion for reconsideration sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon ng Ombudsman. Ayon kay Senador Amy, inihain niya ang kanyang motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon, kaya malinaw na naisampa ito sa tamang oras. Sa makatuwid, may nakabinbin pa rin anyang kaso si Secretary Boying Remulla sa Ombudsman. Maaari niyang magsampa ng motion sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Dagdag pa ng senadora, anumang clearance ng ombudsman na nagsasabing kabaliktaran nito ay malinaw na hindi totoo at kasabwat sa panininlang. Nauna ng hiniling na Remulla sa ombudsman ang agarang desisyon sa naturang kaso bago ang pinal na deliberasyon ng Judicial and Bar Council. Ito ay upang makakuha siya ng clearance mula sa ahensya para sa kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Asher mga tambay, absuelto na po siya. At syempre po, nagbibigay pa ng pag-asa ang kapatid na senadora. Mga kabayan, malabo na po yan. Mga kabayan, di ba? Sino-sino po ba magkakasabot dyan? Hindi po ba? At sino po ba yung nagbibigay ng problema sa ating bansa na mahigit 3 taon, lalo sa politika at lalo-lalo po sa paglabag sa proseso ng batas? Sino po ba nangunguna dyan na lumalabag? Yung mahihirap po ba? O itong mga politiko naghahaman at ganid at swapang sa kapangyarihan umano? Hindi po ba? At tingnan din po natin mga tambay, napakabilis po na absuelto ang issue ng kaso nito, ng tatay. Ganon din po ang anak, mga kabayan. Ibalik tanaw po natin yung kaso ng anak, mga kabayan. At siya po ang DOJ Secretary. Siya po, DOJ Secretary. Alam nyo mga tambay, kung hindi po siya ang DOJ Secretary, baka po hindi na absuelto to sa loob lang ng 3 buwan yung kanyang anak. Dahil napakatindi rin po ang kaso nito, yung kanyang anak. Pero na-absuelto po dahil siya po ang DOJ Secretary, di umano. Ganyan po katindi ang politika sa ating bansa. Wala pong kinikilingan
at wala pong pinoproteksyonan, mga kababayan. Ito po ang kanyang junior. Kasong paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o importation of drugs ang isinampa laban kay Juanito Jose Diaz Remulla III. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa kanya kahapon matapos umanong mahulihan ng 1.3 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush. Ayon kay PIDEA spokesperson Derek Carrion, may katumbas itong parusa na life imprisonment at multa na mula 500,000 hanggang 10 milyong piso. Tiniyak ng PIDEA na nasunod ang protocol sa operasyong ito. Si Remulla ay kasalukuyang nakadetine sa PIDEA facility sa Quezon City. Una nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi siya makikialam sa kaso ng kanyang anak. Nakita niyo ba mga tambay? Very special. Ayaw pa nga po ipakita ang muka di ba? Hindi pwede ipakita ang muka sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino. Kailangan po blurred. Pero po pagka po pangkaraniwan tao at kalaban nila, kailangan kita ang muka, mga tambay. Ganon po ka-special. At ang balita po yata natin, isa na rin po yata ang politiko yan, si Junior. Isang 1.3 million, mga tambay, ang halaga nung high-grade na damo. At may katumbas po ito na kaso na panghabang buhay at may multa pa na hindi bababa sa kalahating milyon. Sa tingin nyo, kung ordinaryong Pilipino lang po at hindi mga kilalang tao sa lipunan, maglalakas loob po ba na magganyan, bumili ng ganyang kalaking halaga? Hindi po ba, mga kababayan? Ito po, tingnan naman po natin kung gaano kabilis na pawalang sala naman po, mga kababayan. Napakabilis naman po na pawalang sala. Dahil po, hindi naman po kasi Chief Justice, hindi naman po kasi DOJ Secretary yung tatay. At syempre po, hindi po makikialam sa kaso ng anak, mga kababayan. Dahil nga po, hindi naman daw yung pamilya niya ang sangkot dyan. At hindi pala yung, ibig sabihin, maling tao pala. Napagbintangan lang daw po, mga tambay. Maling tao. We are pleased with the decision of Honorable Ricardo Moldes. The second finding our client, Joey Remulla, innocent of the charge of illegal possession of dangerous drugs. It is very clear from the prosecution's evidence that Joey Remulla is not the importer of this dangerous drug. 1:30 ng hapon nang makalabas ng kulungan si Juanito Jose Remulla III matapos itong pawalang sala ng korte sa kasong possession of illegal drugs. Halos 3 buwang nanatili sa kulungan si Remulla pagkatapos mahuli noong October 11 nang tanggapin ng package na naglalaman ng halos 1 kilo ng kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Batay sa desisyon na sulat ni Las Piñas Regional Trial Court Branch 197 Acting Presiding Judge Ricardo Moldes II, mayroong reasonable doubt o butas sa kaso laban sa anak ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Kaya acquitted ito sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act. Yan po mga tambay, may butas daw po. May butas. May butas mga tambay. Napakadali pong gawa ng butas ang batas. Pagka sila na po ang inuusig ng batas. Di ba? Pero pagka ordinaryong Pilipino, mahihirap, walang butas ang batas. Mga tambay, walang butas ang batas sa mahirap. Pero pagdating po sa mga kilalang tao, mayayaman, politiko, maraming butas ang batas. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang magpatakbo po ang gobyerno natin ngayon. Lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Kaya expected ko na po ito mga tambay na ang nakaupo po ay sila. Sila rin ang lumalabag sa proseso ng batas. Dahil maraming butas ang batas pagdating sa kanila. Butas. Kaya nga po yung isinampa po, mga tambay, ay hindi rin pong malayo na may butas po yung ebidensya na sinasabi isinampa na kaso. Dahil ganun din po ang nangyari kay Junior. May butas. May mga butas ang ebidensya. Hindi po ba? Kaya po hindi natin alam kung anong klase po ang isinampa na reklamo na isang senadora na kapatid ng presidente na nagkakaproblema po ngayon sa Pilipino. Mga kabayan, dahil sa ginawang paglilingkod sa atin, ibinaon tayo sa utang at dinala tayo sa mahigit 3 taong korupsyon, mga kababayan. At may issue pa ng pulburon at coke ang kanyang kapatid. Tapos ngayon,
ang magsasampa ng reklamo sa ombudsman ay mismong kapatid. Mga kababayan, something fishy mga tama. Hindi po natin alam kung ano naman po ang mga nakalagay o dokumento sa dokumento na kanyang pinail. Baka rin po, hindi malayo na marami rin pong butas ang mga reklamo o sinampa niyang kaso. Hindi natin masabi. Komento lang po na inyong lingkod. Hindi naman po masama magkomento. At syempre po, alam naman po natin yung talagang big reason kung bakit po nila ginagawa ito. Dahil una-una, talagang gusto po nila umanong pabagsakin talaga ang mga Duterte. Hindi po ba pagkalingkod bayan ka? Sino po ang nagtatanggal at nagkakaso sa ombudsman? Sa mga politiko. Hindi po ba ombudsman ang lumilitis? Kahit po investigasyon sa Senado, sa Kongreso, hindi naman po nila lilitisin yan eh. Ang lilitis po dyan, lalong-lalo po kung sangkot sa gobyerno, usapin sa gobyerno, politiko, kahit po mga kontraktor, basta involved ang gobyerno, mga kababayan, ombudsman ang lilitis at magdidesisyon sa mga kaso niyan. Lalong-lalo po pagka lingkod bayan ka pa. Hindi nyo po ba naaamoy? Si Kamanong ay matagal na po naamoy. Kung sila po'y sumablay sa impeachment, meron po silang backup na ombudsman na po pwede pong magreklamo at magdemanda, magbigay po ng maraming issue sa mga pinababagsak nila umano na mga politiko, lalong-lalo po ang mga Duterte. Kayang-kaya po nilang tanggalan ng kapangyarihan ng ombudsman yan. Kahit mayor ka pa, kahit congressman ka pa, kahit vice president ka pa, basta po ang ombudsman, mga kababayan, ang puspusang magbigay ng problema sa iyo. Hindi po ba? Kaya po, isa po yan sa nakikita po, komento ko po mga tambay. Hindi po ba? At isa pa, pwede rin po nilang pagtakpan sa ombudsman ang nangyayari pong anomalya dito po sa korupsyon na tutuklasan ng mga Pilipino na pinaggagawa po nila. Number 1 po ang flood control at ang 2025 national budget at napakarami pa na nilang issue, PhilHealth, di ba? Maharlika Investment Fund, ginto sa Central Bank, PDIC, SSS, GSIS at marami pang issue na dapat pong tugunan ng ombudsman dito sa mga politiko na ito. Dahil pag natapos po ang mga investigasyon ng Senate at ng sinasabing House of Representatives at bumubuo pa sila ng independent body, lahat po yan ay dadalhin sa ombudsman kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. At yan po ay susuriin at lilitisin ng ombudsman. Itong mga politiko na ito. Sino po ba ang mga sangkot na umuugong? Nangunguna po ang isang House Speaker na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Pumapangalawa po ay yung kanya pong kanang kamay na si Saldico. At napakarami pang isang damukal na mga congressman. May mga senador. Nahandyan pa yung mga secretaries na iniimbestigahan pa at dapat imbestigahan ng DPWH. Mga engineer, mga USEC, mga empleyado ng DPWH. COA, mga ilang empleyado ng COA. Hindi po ba? Mga contractors. Sa tingin nyo, nagkakaganito na po ang gobyerno natin. Yung isang tao na questionable ang kanyang pagkatao. May mga kaso na katulad po nito nung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Kung siya po ang pipiliin na presidente, at sa tiyak naman po natin, malaking porsyento na siya ipipiliin. Bakit po nang gigigil ang isang DOJ Secretary Remulla na mapawalang salat, ma-clear ang kanyang kaso sa ombudsman? Hindi po ba? Para makasama siya sa pagpipilian ng Pangulo. Hindi po ba? Dahil mamimili siya ng sarili ng ombudsman. Hindi po ba? Sa tingin nyo, pagka nasama na ang pangalan ng isang Remulla dyan, nakita ng Pangulo, tauhan niya yan. Kasabwat nila yan sa pagpapakidnap umano sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte. At siya rin po ang nag-utos halos para arestuhin ang dating Pangulong Duterte dahil sa go signal ng isang Commander-in-Chief. Magkakasabwat, magkakagrupo.
iisang administrasyon. Lahat sila'y nanganganib sa issue ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya nga ayaw nilang pauwiin eh. Tapos ngayon, clear. Wala na. Binasura na yung kaso niya sa ombudsman. At yung sinasabi naman ng motion ng isang senadora, malabo na yan. Malabo na pong yan po ay mabaliktad pa dahil na-desisyon na po nila yan. Na-desisyon na po yan. Malabo na pong mabaliktad yan. Yung sinasabi ng senadora, pitik na lang sa hangin yun. Para ka na lang pumipitik sa hangin. Hindi mo nakikita na wala ka ng kapanapanalo, mga kababayan. Hindi po ba? Malabo na eh. Dahil yan po ay planado nila. Hindi po ba? Dahil marami pong nilulutong plano. Meron po silang plan A, plan B, baka meron pang plan C, baka meron pang plan D. Diba? Ano po yung plan, plan A nila? Next year, pwede naman po magsampa ng impeachment sa Vice President. Hindi po ba? Pagka sumablay sila sa impeachment, nahandyan pa yung plan B. Nahandyan ang ombudsman umano na po pwedeng gumawa ng paraan dahil nga po, di po ba, nung DOJ Secretary itong si Remulla ay gustong-gusto niya pong kasuhan ang Vice President dahil daw po sa pagbabanta sa buhay ng Presidente, ng First Lady at ng tinatawag na tambaluslos. Hindi po ba? Pinaimbestigahan niya sa NBI yan, kaya lang po na basura. Paano na po kung siya ang ombudsman? Sige nga. Hindi po ba? Dahil gustong-gusto po nilang mawala ang mga Duterte sa politika. Yan na lang po kasi ngayon ang napakalaking problema nila, mga kababayan. Hindi naman po nila problema ang korupsyon dahil kaya po nilang lusutan. Dahil protektado po sila ng maraming butas na batas. Real talk. Kahit po anong gawing investigasyon, pagka ganito pong klase ang batas na umiiral sa atin, ay puro pang mahirap lamang, pang middle class lamang. Pero pagka sobrang yaman mo na at sobrang makapangyarihan ka na sa gobyerno, lahat ng batas na pinaiiral sa mahirap ay kayang lagyan ng isang damukal na butas umano. Hindi po ba? Yung kidnapping na nga, walang proseso, walang due process. Di ba? At yung pinagdala nila, wala na po silang jurisdiction sa atin. Nakita niyo po mga katarantaduhan kung paano po sila mag-implement ng batas nila. Pero napakaraming butas ang batas. Kamukha po na nangyari kay Junior. Habang buhay, dapat siyang makulong at multa pa. Pero nung pag-aralan nila yung kaso ni Junior, nakita nilang napakaraming butas yung batas na pwedeng lusutan. Dahil yung mga ebidensya raw ay maraming butas ang mga ebidensya na pwede po itong makansila. Kamukha po ngayon, maraming butas yung batas at maraming butas yung ebidensya. Kaya hindi rin po malayo yung isinampa ni Senadora Amy Marcos ay maraming butas yung kanyang ebidensya umano. Ganun po kasi nangyari kay Junior eh. Nakakalungkot lang po mga tambay. Wala na po tayong pag-asa. Pag po ganito ang gobyerno at humihingi ka ng hustisya, lalo ang pamilya Duterte. Ang pamilya Duterte humihingi ng hustisya sa tamang proseso ng batas. Pero pagka ganito naman po magpapatupad ng batas sa ating bansa, komento po na inyong lingkod, malabo pa po sa sabaw ng puset na makakuha po na katarungan si dating Pangulong Duterte. Ayon na rin po mismo sa nagsabi na yan na meron din pong conviction o convicted na po ng child abuse na si Franz Castro na nananatili pa rin pong malaya sa ating bansa. Convicted na po yan dahil po kaalyado din po yata nila yan kaya malayang malaya. Ganyan din po kasi nangyari kay Dilime, di ba? Convicted, may mga kaso, ngayon absuelto dahil maraming butas ang ebidensya. Ganyan po. Sa panahon po nila na mayroong presidente na tinatawag na weak leader ayon sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte at ito pa'y kargado pa ng pulburon. Kaya ang mga barkada nito, ang mga kasama nito ay hindi malayo na tumitira din umano ng pulburon at nagkukok din
mga kababayan. Bakit po? Yung anak nga ng DOJ, nagpapa-deliver pa umano. Paano mo sasabihin? Pwede nga yung pinadeliver na yun na high grade galing sa ibang bansa. Pwede nga gamit nila yun umano. Pwedeng panggamit nila yun. Umano. Kasi meron pong isang artista, di ba, nakulong. Ganyan din po ang ginagamit. Hindi, local pa yun. Yung damo na ginagamit ng artista, di po ba? Nakulong po na matagal yon. Pero hindi po marami yon. Hindi po kilo yon. At hindi po nagkakahalaga yon ng 1.3 million. Yung nahuli puro sa artista na bypass siya. I think sa sasakyan pa yata yun nung mahuli siya. I think nakulong po siya. Matagal din po siya nakulong. Pero pagka-anak ka ng DOJ, pinakamatagal na po 3 months. 3 months po makukulong ka. At paglabas mo po, malinis ka na. Wala ka ng kaso dahil ang mga ebidensya ay may butas. Ganun po. Napakasarap po maging anak ng isang DOJ secretary at baka maging ombudsman pa sa mga susunod na araw, linggo o panahon o buwan. Ganyan na po kawawalang hiya umano ang ating bansa. Ang ating naglilingkod sa ating bansa ay ganyan na po kawawalang hiya. Kadidemonyo umano. Dahil po sa kasakiman sa kapangyarihan, pagiging greedy, kaswapangan sa pera umano, lahat na po ng klase ng pag-iimbot ay nasa kanila na po umano, mga kababayan. Nakakalungkot po, kawawa po, talagang hindi po tayo makakuha ng sinasabing parehas at yung hustisya. Tanging ang pag-asa na lang po ng mga Pilipino, yung ginagawa po ng ating mga kababayan na yung sinasabi pong kilos protesta. Kaya lang, sana po ay magtagumpay. Yan na lang po ang inaasahan at pag-asa ng mga Pilipino pagka ganitong klase pong gobyerno at pagpapatupad ng batas at kung paano po sila maglitis ng mga akusado, mga kababayan. Hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Nakikita naman po at nasaksihan ng mga Pilipino ang mga pinagagawa ng mga taong ito. Kaya lang po, pagdating po sa batas, dahil tayo po ay may batas, doon na po nagkakaproblema pagka sila na po ang magdidesisyon ng batas, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po mga kababayan. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po mga kababayan. Mabuhay po kayo. At syempre po sa ating po mga kababayan o mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mabuhay po. Mabuhay po kayo. At syempre po yung panalangin at dasal po natin sa dating Pangulong Duterte. Syempre po pagka magkaisa po tayo na ipanalangin po natin na sila po'y maingatan, mailigtas po sa kapahamakan ng ating Vice President. Ganon din po ating dating Pangulong Duterte na madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, ganun din po mga kababayan, tayo po'y magdasal at manalangin at tayo po'y maingatan at kasama po ang ating buong sambahayan. Thank you po mga tambay. Nakakalungkot man po mga tambay. Talagang kailangan po natin magtiis at sana po sa lalong mabilis ay makamtan naman po natin ang ating pare-parehas na inaasam-asam na mabago ang takbo ng ating bansa. Napakasakit na po. Mahigit 3 taon, puro kahirapan, pamumulitik at korupsyon ang ating pong dinanas. Nakakalungkot. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Bye-bye.